Bati nga po yung katabi ng Merry Christmas. Okay. Alam po natin na ang Christmas ay pagdiriwang po ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, gusto ko pong i-emphasize na ang pinag-uusapan po natin kapanganakan. Okay? Hindi po kaarawan. Anong pagkakaiba nun? Actually, pareho lang naman talaga. Pero in this case, pagdating po sa Pasko, ang pinag-uusapan po natin, yung kanya pong birth, hindi po yung day. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Ang emphasis ay nasa birth at hindi po dun sa day. Okay? Kung gusto nyo man pong gamitin yung salitang birthday ni Jesus, tandaan po natin na ang talaga po na pinagdiriwang natin, inaalala natin sa ganitong kapanahunan, ay yun pong kanyang kapanganakan. Hindi po naman talaga yung mismong araw. Bakit? Kasi nga po, hindi naman talaga natin alam kung kailan po talaga pinanganak si Lord. Okay? Yung pong kamatayan ng Panginoon, may siguradong petsa po yun. Nasa kasaysayan po yan. Pero nung ipanganak po ang Panginoon, anong petsa ba talaga? December 25 ba talaga? Hindi po natin masasabi. Pero ang mahalaga po at maliwanag na maliwanag ay ang Panginoong Hesus ipinanganak sa ibabaw ng mundo. At yan po ay maliwanag na nakasulat din po sa mahabang bahagi ng Biblia at binigyan po ng atensyon bakit isa pong napakahalagang okasyon. Okay? Kaya bakit tayo nagdiriwang ng Christmas kahit hindi tayo sigurado kung December 25, kasi po ang pinagdiriwang natin hindi yung mismong petsa, ang ipinagdiriwang natin yung mismong event, yung mismong pangyayari na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? So since noon pa man, hanggang ngayon ay ipinagdiriwang po ang Pasko sa ganitong kapanahunan, ay kaysa naman gumawa pa tayo ng sarili nating petsa, trip nyo ba, gawa na lang tayo ng sarili nating Christmas? Kaysa gumawa tayo ng sarili, kaya nga po sumasabay po tayo dun po sa talaga pong kinasanayan na. Maliwanag po? Okay? So it's about the birth of the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo po ngayon itong verse po na ito, 2 Corinthians 9 verse 15. Sa NIV, 2 Corinthians 9 verse 15, sabi po niya ay, thanks be to God for His. May pakilakasan nyo naman po, parang hindi kayo namamasko. O sige po, ano po? Thanks be to God for His indescribable gift. Pag-isabi po ng malakas, indescribable. Tingnan nyo nga yung beauty ng katabi nyo kung indescribable. No? Okay. Kapag sinabi pong indescribable, ano po ba ang ibig pong sabihin po niyan? Well, actually po, sa iba-ibang version, iba-iba rin po yung ginamit na word, pero essentially, pareho naman po ang ibig sabihin. Tingnan nyo po yung kanina po. Sabi po ay, thanks be to God for His inexpressible gift. O kaya, unspeakable gift. Sabi naman po doon sa iba. Tingnan nyo po bakit po? Ano ba ang tinutukoy? Yun nga po yung regalo ng Diyos na mahirap ipaliwanag, mahirap i-describe, kulang ang salita para ito ay maintindihan po natin ng lubos. Sa New Living Translation, NLT, tignan nyo po ito. Okay? Pakitignan po ulit, sabi po, pakibasa ng malakas, thanks God for this gift. Ano raw po? Two wonderful four words. Wow, ano raw po yan? Two wonderful four words. No, na sobrang ganda, sobrang kamangha-mangha na walang sapat na salita para ito ay ating maipaliwanag, para ito ay maintindihan. Ngayon, kaya yun daw po ang tawag sa regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga tawag ay indescribable gift. Yun po pag-usapan natin ngayon. Indescribable gift. Pakisabi nga ng malakas. Indescribable gift. At tingin po ninyo, sino po yung indescribable gift? Hello, sino po kaya? Come on, pakisigaw nga ng malakas yung pangalan na yan. Sino po? Of course, no other than the Lord Jesus Christ. Siya po yung indescribable gift.
unahin po muna natin na ipaliwanag po itong dalawang mahalagang salitang ito, yun pong indescribable, saka po yung gift. Bakit nga ba tinawag na indescribable ang Panginoong Hesukristo o indescribable gift po siya sa atin? Actually po maraming dahilan. Gusto ko lang pong magbigay ng 3 na mga pangunahing dahilan bakit masasabi natin ay talagang grabe ang regalo ni Lord sa atin. No? Unang-una, because of who He is. Indescribable because of who He is. Mahirap ilarawan, bakit? Dahil sa kung sino siya. Tingnan niyo po ang Colossians 2 verse 9. Colossians 2 verse 9, ang sabi po ay, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Okay, pansinin niyong mabuti po yan ha. Ano raw po? Kay Kristo, ang kabuuan ng pagka-Diyos, deity, ay nananahan sa laman. Hello? Ano raw po? Kay Kristo, ang kabuuan ng pagka-Diyos ay nananahan sa laman. Bakit nga po? Kasi nga po siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Bakit indescribable itong gift na to? Kasi nga po siya ay, higit sa lahat, siya ay Diyos. Okay? Kung siya ay Diyos, pagkatapos siya ay bumaba sa lupa at ngayon ibinigay siya sa iyo, hindi po ba sapat na dahilan yon para sabihin talagang ang hirap ilarawan po yung gift na yan? Tama po ba? Hello, yun lang pong pagiging Diyos niya. Paano mong ilalarawan yon? Paano nating lubos na maintindihan ang pagiging Diyos ng Diyos? Hindi po sapat talaga yung ating kaalaman tungkol po sa Kanya. Siya po ay Diyos na kataas-taasan. Siya po ay Diyos na kabanal-banalan. Siya po ang Diyos na sinasamba ng mga anghel. Pero ano po ang Kanyang ginawa? Siya raw po ay bumaba dito sa lupa at nanahan na kasama po natin. Hello, mga kapatid. Parang isipin niyo po ganito para lang po mailarawan natin ng konti. Paano mong ipapaliwanag to na halimbawa lang ay isang tao na nakatira sa Beverly Hills sa California tapos pumunta sa Pilipinas at tumira sa Payatas? Ano ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng ganun, no? Paano mong ilalarawan 'yon? Yung ganung klase ng adjustment. Maliban sa siya ay Kano, hindi naman siya Pilipino, yung palang adjustment na, tama? Nakatira ka sa Beverly Hills sa California, tapos bigla kang titira sa Payatas, no? Yun din, napakalaki po talaga na adjustment po yun, right? Hello, tama po? Kaya nga po, yun pong ginawa po ng Panginoon, siya nakataas-taasang Diyos, nakatira po doon sa langit, tapos po bumaba sa lupa, ang tawag po doon ay indescribable. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Siya na sinasamba ng mga anghel, inaawitan ng mga anghel doon, tapos siya ay nagkatawang tao, bumabarito sa lupa, at hinayaan niya na ang mga tao ay insultuhin siya, yurakan siya, at siya ay hamakin, siya ay questionin, siya ay saktan. Nako, indescribable po ang ginawa ng Panginoon para po sa atin. Maliwanag po? Ano ho? So, ang hirap ngang intindihin, bakit nagawa yun ng Panginoon? Simple lang po, kasi nga po mahal po tayo ni Lord. Amen? Amen? Okay, so yun po yung una, na siya because of who He is. Number two, bakit po indescribable? Because of what He did. Dahil po sa Kanyang ginawa. Bakit indescribable gift si Lord Jesus? Dahil po sa Kanyang ginawa para sa atin. Hindi lamang po siya Diyos, at hindi lamang siya Diyos na nagkatawang tao, kundi nung pong siya ay nagkatawang tao, ano po ang Kanyang ginawa? Ibinigay niya yung Kanyang sarili para po sa atin. Okay, tingnan niyo pong mabuti yun, mga kapatid. Ang Romans 5 verse 7 to 8, ipinapaliwanag po ito. Romans 5 verse 7 to 8, pakibasa ng malakas. Mahirap mangyaring ialay hinuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Ano raw? Kahit na mabait ka raw, kahit na matuwid ka, kahit na mabuti kang tao, mahihirapan kang makahanap ng tao na magsasakripisyo ng kanyang sarili para sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Sino rito makapagsasabi, ako, Pastor, handang mamatay itong katabi ko para sa akin? O handa akong patayin itong katabi ko? Hindi nga, di ba? Mahirap makahanap ng tao na handang mamatay para sa iyo. Tama? Tama ba? Although ako kay Mami Weng, handa akong mamatay para sa kanya. Ha? Love you, Mami. No? Pero mahirapan na kayong makahanap.
Sa totoo lang po, mahirap po talaga. Right? So sabi po dyan, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Pwede, para sa isang taong mabuti, pwedeng mayroong magsakripisyo ng buhay. Tama? Pero iba daw si Lord. Ano raw si Lord? Verse 8, tingnan nyo po. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong, ano raw po? Tayo'y makasalanan pa. Ang kinakausap dito, mga taong tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, kaya makasalanan pa, sabi. Kasi nga po, nung bago pa man sila lumapit sa Panginoon, sabi, ay namatay na si Lord para sa'yo. Bago ka pa man humingi ng tawad, namatay na siya para sa'yo. So anong sinasabi po ng verse na to? Sabi niya, yung mga tao na mabubuti, kahit sila, mahihirapan silang makahanap ng tao na magsasakripisyo ng sarili para sa kanila. E di lalo na raw yung taong masasama. Tama? Hello, tama ba? Mas lalong mahirap na mayroong para sa isang masamang tao ay magsakripisyo ng kanyang sarili para doon. Halimbawa, ganito Halimbawa po, ngayon kasi panahon ng Kapaskuhan, ang daming mga lumalabas na mga naka-outfit check, mga nakaporma. Halimbawa, mayroong nakasakay sa jeep, tapos biglang mayroong lumapit na snatcher, tapos hinablot yung hikaw, kasama yung tenga. Naisama yung tenga, takbo-takbo siya, kasama yung tenga. Tapos nakita ng mga tao, ng taong bayan, at hinabol itong mamang ito, tapos inabutan, natural, ano ang gagawin? Gugulpihin, tama? Ngayon ginugulpi. At andun ka, ano ang gagawin mo? Handa ka ba na magbuwis ng buhay para sa snatcher? Pupunta ka ba doon sa gitna at sasabihin mo sa kanila, wag niyo siya saktan, ako na lang. Gagawin niyo ba yon? Gagawin niyo yon? Malabo, malamang isa ka pa sa makikigulpi, tama? Lalo na kung tenga mo yon. Hindi nga, tama? Hindi mo gagawin yon sa isang taong masama. Okay? Ngayon, iba raw si Lord. Bakit? Ano ang kanyang ginawa? Hindi siya nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa mga taong mabubuti. Nagsakripisyo siya ng kanyang sarili para sa mga taong gumagawa ng masama na kagaya natin. Amen? Kaya matindi talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Amen ba? So ano yun? Indescribable. Anong mayroon tayo? Bakit tayo pinahalagahan ng Panginoon ng ganon? Anong nakita niya sa atin? Wala. Kaya nga, tawag ay indescribable gift. Pangatlo ay because of how He loves us. Yung gaano ba kalaki pag-ibig ni Lord para sa akin? Gaano ba katindi ang pag-ibig ng Panginoon? Yan daw po ay indescribable. Hello? Indescribable. Di ba, minsan, naranasan mo na bang matanong na gano'n? Ano nagustuhan mo dyan? O kaya yung biyanan mo nagtataka, Anong nagustuhan sa'yo ng anak ko? Bakit dami-dami namang tao dyan, ikaw pa napili? Di ba? Minsan may mga ganon. Bakit? Kasi nga po, indescribable ang pag-ibig ni Lord sa atin. Tingnan nyo itong verse po na ito. Sa Ephesians 3 verse 18 to 19. Ephesians 3 verse 18. Sige po, pakibasa ng malakas. Upang lubusan yung maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Okay, sige, verse 19. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Hey, ano raw po yun? Sabi na ano raw kailangan nating maunawaan ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Indescribable, right? Right? Ano raw po yun? Ano raw ba itong pag-ibig na to? Sige, balikan nyo po yung verse 18. Tingnan nyo po kung paano itong isinalarawan. Gaano ka raw ka-loves ni Lord? Sabi niya ay, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano, ano raw? Kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Ay, grabe, no? Pag-isipan nyo po yan. Ha? Ano raw po? Sana maintindihan natin, gaano raw kalawak,
ang pag-ibig ng Panginoon? Gaano raw kahaba ang pag-ibig ng Panginoon? No? Gaano raw kataas at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig sa atin? Yung pag-ibig daw ng Panginoon sa atin ay indescribable. Amen? Ibig sabihin, pambihira. Sa lahat ng panahon ng buhay ko, sa anumang sitwasyon, hindi nawawala ang pag-ibig niya sa akin. Hello? Pakisabi nga, Jesus loves me. Pakisabihan yung katabi, come on, yung totoo, sabihan mo siya, Jesus loves you. Grabe yung pag-ibig ni Lord. Amen? Amen? Kaya nga tingnan nyo kung sa lahat ng ito, ano ang tawag? Kaya nga, indescribable gift. Imagine, siya na nakatira sa langit, ngayon nakatira siya, tumitira rin siya sa puso ko. Ano tawag dyan? Di ba indescribable? Right? Siya na nasa kanyang kaluwalhatian, ngayon ay tumitira kasama ko sa buhay ko. Anong tawag po dyan? Indescribable. Pakisabi ulit ng malakas, indescribable. Pangalawa po, gift. Pakisabi ng malakas, gift. Nakatanggap na ba kayo ng regalo? Okay. Kapag po sinabing gift, ano ang pagkakaiba ng gift sa sweldo? O ang sweldo, obviously, pinaghirapan. Tama? Tama? Ang regalo, ano? Ibinibigay na libre, right? Pag sinabing premyo, ano rin po? Ganon din ang premyo, nag-effort ka din, tama? Hello, tama po ba? Pero iba ang regalo. Ang regalo, binibigay ng libre, inalok sa atin, at kung ating tinanggap, mabuti. Kung tinanggap mo, o di mabuti, mayroon ka nun. Tinanggap na po ba natin si Jesus? Pag tinanggap na natin si Lord, salamat, mayroon na tayo sa ating buhay, indescribable gift. Ngayon, tandaan po natin, si Jesus ay regalo sa atin. Siya po ay regalo. Hindi dahil sa deserve natin siya. Tingnan niyo ho ba, deserve natin si Lord? Meron ho ba rito, deserve mo si Lord? Dapat lang naman talaga. Diba? Dapat mahalin ako ni Jesus. Hindi na siya makakahanap ng kagaya ko. Ganon? Kapal mo Hindi nga. Minsan akala natin, parang may utang na loob pa si Lord sa atin. Di ba? Pasalamat nga si Lord. Andito ako ngayon. Dapat nasa mall ako ngayon . Di ba? Mabuti nga, nagsisimba pa ako . No? Come on! Hindi. You don't deserve anything. You don't even deserve Jesus. You don't deserve His love. Sa totoo lang po, walang sino man sa atin na karapat-dapat. Regalo lang talaga. Amen? Kung hindi ka po tinawag ng Panginoon, kung hindi niya binigay ang kanyang sarili sa'yo, kahit anong gawin mo, malayo ka pa rin sa kanya. Kung hindi siya nagpakilala sa'yo, kahit anong talino mo, hindi mo siya makikilala. Hello? Kahit sabihin mo, hindi, ang lambot-lambot ang puso ko. Kahit kaano galampot ang puso mo, kung hindi siya lumapit sa'yo, hindi ka pa rin magkakaroon ng relasyon sa kanya. Regalo lang talaga. Kaya nasa iyo ngayon ang Panginoon. Maliwanag po ba, mga kapatid? Hello, maliwanag? Kaya nga po ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng ating pananampalataya. Tingnan niyo po ang Colossians 1:27. Colossians 1:27, sabi po, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. Pakisabi po ng malakas, mystery. Kamuutang na loob, pakilakasan naman. Pakisabi po, mystery. Okay? Ano po ba yung mystery? Okay? Misteryo, hiwaga. Pag sinabing hiwaga, pag sinabing misteryo, ano po yun? Mahirap din talagang ipaliwanag. Tama? Hindi maunawaan. Yung nga po ang mystery. Ano po yung mystery? Which is, ano po? Ano po yung mystery? Christ in you, the hope of glory. Wow. Ano raw po? Christ in you, the hope of glory. Pakisabi po ng malakas, Christ in me. Come on, Christ in me. Imagine, no? O nga pa, mystery. That's mystery. Paano nangyari yun? Na siya, na Diyos, ngayon nasa akin siya, no? Nakatira siya sa akin, at hindi lamang yon, dahil sa Kanya, mayroon akong hope of glory. Alam ko, ang buhay hindi hanggang mundo lang, hindi hanggang daigdig lang. Mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen? Amen? So, Christ in you, the hope of glory. Bakit siya nasa iyo? Kasi nga gift siya sa iyo. Balikan po natin yung Colossians 2:9. Ituloy lang po natin hanggang verse 10. Tingnan niyo po sabi po niya uli,
For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Tapos pagdating sa verse 10, sabi niya, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. Si kay Kristo nananahan ang lahat, ang kabuuan ng pagka-Diyos. Nananahan sa katawan ang kabuuan ng pagka-Diyos. Ngayon, dahil nananahan sa iyo si Kristo, ay nabuo din daw ang pagkatao mo. Amen? Amen? Yun daw po. And you have been filled in Him. Sino raw ang pumuno ng buhay natin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po. Okay, so ano raw po ulit si Lord? Indescribable gift. Pakisabi ng malakas, indescribable gift. Oh, ngayon, no? Kung siya po ay indescribable gift, so what, no? Ano na ngayon? Ano dapat ang response po natin? Okay? Balikan po natin yung verse natin, yung main verse natin. 2 Corinthians 9 verse 15. Ano raw po? Ano yung unang word? Ano raw po yung unang word? Thanks be to God for His indescribable gift. So number 1, be grateful. Ano ang tamang response? Be grateful. Gratitude. Sabi nila, dapat tayo mayroong attitude of gratitude. Hindi yung puro tayo mapaghanap sa buhay, puro tayo reklamo, di ba? Puro tayo parang laging may kulang sa buhay natin. Alam daw po ninyo, pag tayo natuto raw na maging grateful sa Panginoon, particularly grateful kasi si Jesus nasa buhay natin, then doon po talaga tayong magkakaroon ng totoong satisfaction, totoong fullness ng buhay po natin. Okay, kasi nga po, minsan, nakilala nga po natin ang Panginoon, kaya lang, mayroon tayong mga hinahanap sa buhay, at habang wala yung mga yon, parang tingin natin laging may kulang sa buhay natin. Pero unang-una, dapat daw nating matutunan is to be grateful. Pakisabi ng malakas, grateful. Magpasalamat. Teka po muna no? Kailan nyo po huling pinasalamatan ang Panginoong Hesus na siya ay nasa buhay ninyo? Hello? Kung kayo po nakakilala sa Panginoon ngayong taon na to, magpasalamat po kayo, Lord, maraming salamat. Napakahalagang taon para sa akin ang 2023. Kasi sa 2023, tinanggap kita sa buhay ko. Amen? Dapat ganun yung pananaw natin sa buhay. O kaya yung iba po sa inyo, na matagal na po nakakilala sa Panginoon, yung iba, tinanggap na nila si Lord bago pa man siya ipanganak sa mundo. So kung kayo po, matagal na nakakilala sa Panginoon, minsan we become too familiar. Diba? Sanay na tayo. Sanay na tayo na si Jesus nasa atin. Minsan din na po natin na-appreciate yung presence niya sa buhay natin. Hindi po dapat na ganon. Dapat grateful tayo lagi na ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Meron tayong indescribable gift. Amen po ba? Minsan po kasi, ang hinahanap natin sa buhay, yung kung ano-anong mga blessings ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, ang nangyayari, instead po na grateful tayo, ay nagiging mapaghanap po tayo. Minsan feeling entitled pa tayo minsan. Diba? Dapat ganito eh. Dapat mayroon ako ganito eh. No? Dapat nag-church naman ako. Bakit di ako binibless? Cell leader naman ako. No? Bakit ganito, ganyan? Ba't may problema ako? Teka muna, pinangako ba ni Lord na walang problema pag lumapit ka sa Kanya? Hello? Hindi naman eh. Di ba? Kaya nga po, ang dapat po pala, meron tayong gratitude. Pakisabi ulit ng malakas, gratitude. Si Mary po, na naging nanay sa laman ng Panginoong Hesukristo, ang tawag po sa kanya ng angel, blessed are you among women. Hello? Ano raw siya? Blessed among women. Sa Tagalog, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Wow, no? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Tingnan nyo nga yung asawa nyo, kung katabi nyo asawa nyo, sabihin, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kasi ako naging asawa mo. Pero, tingnan nyo po si Mary, ano raw siya? Bukod na pinagpala. Sige, ganito po. Pag sinabing pinagpala, pag sinabing bless, paano nyong ilalarawan ang taong bless? Hello? Ano ang nai-imagine nyo pag sabing, bless naman siya? Paano nyong ilalarawan yon? Paano? Di ba? Masaya ang buhay. Tama? Tama? Tahimik ang buhay, mapayapa, walang problema. Bless siya.
Masagana ang kanyang buhay. Maayos yung kanyang pamilya. Oh, you're so blessed. Di ba? Ganun po tayo. Tama? So, sinasabi natin, pag sinabing blessed ang isang tao, maayos na maayos siya sa maraming bagay ng kanyang buhay. Amen? Pero tingnan nyo po ano ulit tawag kay Mary? Ang tawag sa kanya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat. And yet, ang babaeng ito na bukod na pinagpala sa babaeng lahat, nung siya po ay manganganak, at tandaan po ninyo nung siya po ay manganganak, at ang Panginoong Hesukristo na daladala niya sa kanya sinapupunan ay, kung tutuusin, dapat maisip natin, teka, oo nga, no? Kung nasa kanya si Jesus, tapos manganak siya, hindi ba dapat naman? Dapat naman sana VIP man lang. Right? Kaso saan nga po siya nanganak? Nanganak nga, kagaya po na naparod natin kanina, ipinanganak niya si Jesus, saan po? Sa Sabsaban. Well, most likely, siya po pinanganak. Ang mga bahay po kasi sa Israel, nung panahon po na yon, ay mayroon po silang area, yung mga tao, kasi normal po na may alaga silang hayop. Okay? Yung mga nakikita nating mga bilen ngayon, di ba po? May mga nakikita tayong mga bilen, tapos andun si Mary, andun po si Joseph, andun si baby Jesus na kahiga sa Sabsaban, tapos mayroong tupa. Kasi karaniwan po yon na mayroon yung mga alaga nila, isinasama nila sa bahay. At doon po nila pinapakain, tapos nilalabas po nila sa araw. Maliwanag po? Ang medyo na-overdo na lang po doon, ang pangit na lang yung nakikita natin na bilin na may aso pa. Hindi na po kasama yon kasi po para sa kanila, ang aso ay unclean animal. Maliwanag po? Okay, pero yun po, imagine, si Mary, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, pero nung manganganak, pambihira, wala man lang mapanganakan na maayos. Nakituloy lang sa isang bahay at dahil sa yung bahay masikip, inihiga na lang si baby Jesus sa Sabsaban. Hello? Tapos ano pa? Nung si Mary ay habang pinapalaki ang Panginoong Hesukristo, ayan na naman, hinanting pa sila ni Herodes, kinakailangan pa nilang magtago. Ano yun? Pinagpala sa babaeng lahat. And yet, ito yung kanyang mga naranasan, pinagpala sa babaeng lahat bago niya ipanganak si Jesus. Na-chismis pa siya, pinag-uusapan pa siya, ang dami nga nag-post tungkol sa kanya Ano yun, si Maria, nabuntis, nabuntis, hindi man lang nakapag-antay, malapit na siyang ikasal, hindi man lang nag-antay. Di ba? Bakit? Kung ano-ano pang mga naisip na masama laban sa kanya, Hey, ano yun? Paano nasabing blessed? Kasi nga po, mga kapatid, kaya siya sinabing bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ay hindi dahil sa mga material na mga bagay, hindi dahil sa kung anong mga bagay na nai-enjoy ng mga tao sa paligid, kundi dahil sa katotohanan na si Jesus ay dala-dala niya. Amen? So ano ang pinakamalaking pagpapala po natin? Ano po ang pinakamalaking blessing po natin? Hindi yung mga material na mga pagpapala, hindi yung pinansyal, hindi yung mga physical, hindi yung mga tao na nakapaligid sa atin, hindi yung nakuha mo ang gusto mo, kundi ang pinakamalaking blessing natin si Jesus ay nasa puso natin, nasa buhay natin. Amen? Unless you realize that, unless makita natin yon, para hindi natin ma-appreciate gaano yung buhay natin sa lupa bilang mga mananampalataya. Pero remember, Christ in you, the hope of glory. Amen? Minsan, di ba nga po, minsan nga may mga Christian, tinanggap nila si Lord, pero minsan regretful pa sila. May regrets pa. Instead na grateful, regretful. Napaaga yata pagkilala ko kay Lord. Sana nagpasasa muna ako sa kalukuhan. Sana nakarami muna ako ng kasalanan bago ako lumapit kay Jesus. Ngayon tuloy, nagigilty na tuloy ako. Sana bago ako mamatay, saka ko na lang tinanggap si Lord. Minsan may regrets pa. Yung iba, dahil nakilala nila si Lord. Yung iba nga resentful. Kasi parents ko, Christian, kaya ako lumaki sa church. Ayun tuloy, hindi ko magawa yung pinaggagawa ng iba. So meron pa tayong resentment, hindi tayo grateful. Bakit? Hindi natin nakikita na ang pinakamahalagang pamana ng mga magulang mo na Kristiyano sa iyo ay si Jesus sa buhay mo. Amen? Kung tinanggap mo rin siyempre talaga si Lord ng personal sa buhay mo. Maliwanag po ba? So ano po uli? Ano ang dapat? Be grateful. Pakisabi po ng malakas, be grateful. At kung grateful ka, kung grateful po tayo, lagi nating na-appreciate yung panahon na nakilala natin ang Panginoon at sa lahat ng araw na nasa atin siya,
ma-appreciate din po natin yung mga tao na ginamit ng Panginoon para makilala natin siya. Amen? Amen. Mga kapatid, alam niyo naman ng marami sa inyo, ang home church ko sa Pangasinan. No? So ako ay taga Pangasinan. At ang home church ko doon ay mahal ko hanggang ngayon. No? Mahal ko pa rin yung church na pinanggalingan ko. Of course, first love ko na pagdating sa church, mas mahal ko na siyempre ang GTC. No? Kasi dito na talaga ako din ng Panginoon at isang pamilya po talaga tayo rito. Pero kung may pangalawang church na mamahalin ko, ay yung church na pinanggalingan ko. Home church ko yun eh. Ginamit ng Panginoon yun para makakilala ako sa Kanya eh. Hindi ako magsasalita ng masama laban sa church ko na yon. Hindi ko pipintasan yon lalo na sa publiko. Wala akong gagawin na ikasasakit ng church na pinanggalingan ko. Bakit? Kung hindi dahil sa church na yon, wala si Jesus sa akin. Hello mga kapatid. Amen po ba? Amen? Yun pong ginamit ng Panginoon sa akin doon sa Pangasinan na nakapag-share na naging dahilan para makilala ko po si Lord. Minsan po, matagal kami hindi nakita. Tapos, minsan minessage po niya ako. Tapos, nangumusta. O siyempre, natuwa naman ako. Hindi po siya taga Pangasinan kasi nagsaserve din po siya noon doon sa church. Anyway, nung kumustahin ako, natuwa ako. Sumagot naman ako. Yung pagsagot ko ay, yung pala, uoperan ako ng networking. Yun yung panahon na panahon na expression yung open-minded ka ba ganon? Nung sumagot, sorry kasi ganito. Nagpaliwanag ako na maayos, sorry kasi ganyan. No? Nung sumagot uli, medyo pagalit na. Sabi, magano pala ako, napakasarado ng isip mo. Ganun agad yung dating, yung sagot sa akin. No? Ang close-minded ako. Anyway, nung marinig ko yan, anong magiging reaksyon ko? Magagalit ba ako rito? Sasama ba loob ko rito? No? Magko-comment ba ako ng hindi maganda rito? Hindi. Bakit? Hindi ko nakakalimutan at hindi ko dapat kalimutan kung hindi dahil sa Kanya. Kung hindi siya ang ginamit ng Panginoon, hindi ko nakilala si Jesus. Amen, mga kapatid? Yung mga cell leader ninyo, kahit sino pa yung ginamit ng Panginoon po sa inyo, na nakakilala kayo sa Panginoon, dapat po lagi tayong grateful. Yan yung mga tao na pinahahalagahan po natin. Amen? Na mamahalin natin dapat habang buhay. Hello? At kahit may magkulang yan, hindi mo aawayin yan. Amen? Amen? Yung cell group mo, di ba na kinabibilangan mo, blessing ng Lord yan sa'yo. Sila ang ginamit ng Panginoon. Kung naiintindihan natin na napakahalagang yaman, indescribable gift, si Jesus sa buhay mo, kung naiintindihan mo yan, magiging malaki ang pasalamat mo sa cell group mo, sa cell leader mo, sa church, at sino man na ginamit ng Panginoon para makakilala ka sa Kanya. Amen? Maring dumating ang panahon, tawagin na tayo ng Panginoon sa iba-ibang lugar, pero alam po natin, ang church na to, ang GTC, ginamit pa rin ng Panginoon para po sa atin. Amen? At patuloy nating mamahalin ang church na ginamit ni Lord. Hello, maliwanag po ba? Kasi po, dahil po dito, tayo po nagkaroon ng Kristo sa ating mga buhay. Pakisabi po ng malakas, be grateful. So kapag grateful ka kasi, di ba? Di bali na, okay lang yan, di ba? Kahit na wala akong ganito, kasi hindi naman lahat talaga sa buhay makukuha natin, at least alam natin meron tayong Jesus sa buhay natin. Amen? Amen? Kung Pasko na naman, pastor, no? Hanggang ngayon wala pa aking jowa, no? O so what, no? Basta importante may Jesus. Amen? Amen? Di ba? Susunod naman siguro yan, balang araw, baka pag ka na, mga 60 years old, yan, pwede ka na lumab life, no? Hayaan mo na yung mga bagay na wala, no? Importante, alam natin, may Jesus tayo sa buhay po natin. Pinakadakilang regalo ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Pakisabi po, be grateful. Kapag pakisabi, be grateful. Number 2, be generous. Pakisabi ng malakas, be generous. Tingnan nyo po ulit Balikan po natin yung 2 Corinthians chapter 9. Okay? Yung binasa natin kanina, verse 15. Pero gusto ko pong basahin po ninyo yung mas naunang mga verses. Ito po yung tinatawag na context. Nung sabihin po na thanks be to God for His indescribable gift,
bago po sabihin yun, ito muna ang mga naunang sinabi. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Ang nagbibigay ng konti, aanin ng konti. Ang nagbibigay ng marami, aanin ng marami. Verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly, hindi napipilitan or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay? Tapos yung nga po, yung mga sumunod, binanggit po niya yung pagtulong na ginagawa nila sa ibang mga tao, yung kanilang pagbibigay. Sabi niya, ang Panginoon ang maggagantimpala at magbibless sa inyo lalo. Maliwanag po? Hello, maliwanag po. So this verse is about giving. Bago tapusin yung chapter 9, o sa pagtatapos ng chapter 9, in-emphasize ang pinakamahalagang pagbibigay, pinakamalaking pagbibigay, pinakamatinding bigay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na binigay sa atin. Amen? Kaya nga sabi nila, Christmas is giving. Christmas is about giving. Oo nga naman, kasi nga, sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So tama po yun. Jesus is our indescribable gift. God gave, the Father gave His Son to us. Pero bago po sabihin po yun, sinabi sa mga naunang mga verses na ang practice din po pala dapat ng mga Kristiyano ay giving. Pakisabi po ng malakas, giving. Come on, pakisabi po, giving. So be generous. Pakisabi po, be generous. Paano tayo magiging generous? In helping. Okay? In helping. Sa pamamagitan ng pagtulong. Yun po ang sinutukoy ng mga verses na binasa natin. Ipinaliwanag ko na po yan ng mga nakarang mga araw, right? Di ba? Gusto ni Lord, tayo po ay generous sa ating kapwa. Tumutulong tayo sa mahihirap. Tumutulong sa nangangailangan. At alam nyo naman po, yun din naman po ginagawa natin dito po sa church. Na tayo sa mga pagkakataon na mayroong nangyayari sa paligid o kahit walang nangyayari, kagaya ngayon mayroong magandang okasyon ng Kapaskuhan, tayo po ay tumutulong. By the way mga kapatid, gusto pong i-report po sa inyo, marami pong salamat sa Panginoon sa tagumpay ng mga ginawa natin nitong mga nakaraan. Katatapos lang ng mga nakaraang gabi, yung ating 4 na simbang gabi. Nakadalawang gabi tayo po doon sa 2nd Avenue, dami-daming mga tao na umaten, nakarinig ng salita ng Panginoon. At ang dami pong mga na biyayaan, na regaluhan, at salamat po sa Panginoon sa mga tao na ginamit niya, sa mga sa sponsor, marami pong salamat. So lahat po ng ito, anong ginagawa natin? Kasi nga po, gusto nating makatulong sa ating kapwa. Amen po ba? Dito rin po, by the way, ako po tuwan-tuwa nung nakaraan din, nung Huwebes ng gabi, saka Biyernes po ng gabi, ang ginawa po natin, instead na sa kalye, kasi dyan po tayo pwedeng maglagay ng stage, dyan lang po yung pwede. Ang ginawa na lang po natin, ipinasok na lang natin dito. Kasi ganun din naman Kaya at least konting abala, pero nakakatuwa po talaga. Tuwan-tuwa po ako kasi yung maraming mga kapitbahay po dito. Yung ibang hindi ko nga in-expect, pinagpipray ko mabuti, sana pumunta sila. Pero ang dami pong mga kapitbahay dito po sa paligid, nagdatingan po sila. At mga nakarinig po ng salita ng Panginoon. Of course, nagparapol din po tayo, na yung nga po, pagkagaya sa 2nd Avenue, ng e-bike, ng motor, ng cash. Hindi pa nga po nakukuha yung isang parapol natin dyan. Yung Mustang, pinarapol ko po yun hindi nakukunin kasi naman. So hindi pa nakukuha. Hindi yung e-bike andyan. Pero ang point po ay, lahat po ng ito ginawa natin, bakit? We want to help. Amen? We want to help. Gusto nating makatulong, and at the same time, may parinig din po ang mensahe ng Panginoon. So, gusto ko po karakter ng GTC, we are a helping church. Makilala tayo, talagang tumutulong tayo na church. Hindi tayo simba-simba lang, hindi tayo fellowship lang. Hindi po. Tayo po ay tumutulong. Amen? At salamat po sa inyo. Palakpakan naman po natin mga sarili po natin. Yung mga ipinamigay po natin, of course, galing sa everybody's birthday, maganyan, tapos iba pang mga sponsors po natin. So, salamat po kay Lord. So, be generous in helping. Pero mga kapatid, mahalaga po na idagdag po natin ito. Be generous in honoring. Pakisabi ng malakas, honoring. Ano po ang ibig sabihin ng honoring? Parang ganito po yan. Kapag sinabi pong honoring, narinig po natin yung salitang honorarium. Tama? Hello, tama ho ba?
Halimbawa, gagamit lang po muna ako ng halimbawa sa tao. Kunwari po, nag-invite tayo rito ng isang kilalang singer, let's just say, ano na lang po, gagamitin ko halimbawa, tingin ko safe na halimbawa si Gary V. Kasi po sa tinagal-tagal na niyang Kristiyano at talaga pong subok na yung kanyang commitment at pagpapatuloy po sa Panginoon. Halimbawa po, pinapunta ko po siya rito at pinakanta po natin, hindi po manghihingi yon. Okay? Hindi po manghihingi yon. Pero, ano ang dapat natin gawin bilang isang tao na marunong mag-honor? Kahit hindi po manghingi yun, kailangan bigyan pa rin po. Ang tawag po doon ay honorarium. Tama po ba? Hello, tama po? No? So, ganoon din po. Kahit si Bill Gates, para matuto tayong gumamit ng DOS. Alam niyo pa ba yung DOS? Hindi niyo na alam, tingnan niyo. So, para lang matutot kang gumamit ng Windows na lang, at least may DOS pa rin. So, di ba? Ano ba? Kailangan ba niya? Hindi. No? Pero, we have to honor the guy. Right? Hello, maliwanag po ba mga kapatid? So, ganito po. Ang ibig ko pong sabihin, pag sinabing honoring, ay higit sa lahat, dapat po ginagawa natin ito sa Panginoon. Hello? Kailangan ba ni Lord ng help? Hindi. Pero gusto ni Lord, ino-honor siya. Hello, maliwanag po ba mga kapatid? No? Ano? Paano uli? No? May mga raming pagkakataon na pagdating po sa ating kapwa, ang ginagawa natin helping. Minsan din po sa kapwa, honoring. Pero pagdating po sa Panginoon, hindi niya kailangan ng help. Ang gusto ng Panginoon sa iyo is that you honor Him. Amen? Tingnan niyo itong verse po na ito, Proverbs 3 verse 9. Proverbs 3 verse 9, sabi po, honor the Lord with your wealth. Come on. Ano raw po? Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong yaman. Sa pamamagitan ng kung anong mayroon ka, ano raw po? Pinaparangalan ang Panginoon. Okay? So ano po ang ibig sabihin po niyan? Yun nga po, sa pamamagitan po ng pagbibigay sa Panginoon. Hindi po dahil sa kailangan niya, kundi dahil sa kinikilala po natin na siya po ang may-ari ng lahat at lahat ng mayroon tayo ay galing po sa Kanya. That's how we honor Him. Amen? Hello, maliwanag po ba? So, nitong manakaraan, in-emphasize ko po, nung manakaraang linggo, pinagdiinan ko yung help, pagtulong sa kapwa. Pero, hindi rin po tama na titigil tayo doon sa helping, tapos kalimutan natin yung honoring. Hindi rin po tama yon. Bakit? Kasi po higit sa lahat, si Lord po ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Amen? Hello, amen po ba? So sabi niya, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. No, binanggit po dyan yung salitang first fruit. By the way, malapit na naman tayong mag-anniversary. Sa anniversary po natin, ano nga ba tayo ngayon? 60, saan ba si Ann? Yung founder ng church. 68. Kasi 78 na si Ann 10 years old siya nung itayo niya yung church. No? ano tayo? 60. So sa susunod, 68 tayo ngayon. Okay, 67 ngayon, no? 67, no? Tama ba? O 1956. Sige. So 68 tayo sa susunod na taon. Wow, no? 68 years old na ang GTC, no? Okay? Palapakan naman natin si Lord Jan. 68 na. At utang na loob, huwag niyong isiping ako ang founder, ha? 28 pa lang po ako. Anyway, tingnan niyo po, sa atin pong anniversary, yan nga po yung isa sa mga practice po natin, nagbibigay tayo ng ating first fruit sa Panginoon. Alam niyo, sa pamagitan ng mga first fruit na to, kaya nakikita niyo yung mga ginagamit natin, meron tayong bagong building, pati po yung chatter sa Victory Mall. Alam niyo bang atin ang Victory Mall? Atin yun no? Hindi. Meron tayong chatter na napagawa doon, katulong po ng isang church. Lahat po ng ito, alam niyo pong saan galing? Sa mga first fruits po natin. Sino excited sa kanilang pag-first fruit? Ang first fruit po, ang ginagawa po natin dyan, Lord, ito yung best na ibibigay ko sa iyo sa pag-uumpisa ng taon. Naniniwala ako, bahala ka sa buhay ko sa mga susunod na mga buwan. Amen? Kasi tuloy niyo po yung verse, sabi po niya, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all
your crops, your produce, then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. At subok na ito ng marami po sa atin. Ganun pala yun. No? Na ang Panginoon pala talaga hindi mo matatalo sa bigayan. Amen? Mga kapatid, so yun nga po, pero ganito po, dapat ang clear po sa atin, ginagawa ko ito kasi I want to honor the Lord. Amen? Hindi dahil sa blessing, no? Hindi dahil sa higit sa lahat ang dahilan natin because we want to honor God. Kasi baka mamaya, naman ako, satisfied na ako sa buhay ko, hindi ko naman nakailangan ng blessing ni Lord. Oo, kahit satisfied ka na, kailangan mo pa rin i-honor si Lord. Amen po ba, mga kapatid? Okay, malapit na po akong matapos pero para lang po makita po natin, totoo nga pala, na ang Panginoon, pag ino-honor mo siya, sabi ni Lord, He who honors me, I will honor. No? Ang Panginoon din naman nag-o-honor. Yun pong, marami po sa inyo maaaring di pa alam po ito, pero mayroon pong isang mama, ang pangalan po niya ay si William Colgate. William Colgate. Siya po ang may-ari ng close-up. No? Di po. siya may-ari ng Colgate, no? Nag-umpisa, lahat naman ng negosyo, mga ramihan, nag-umpisa sa maliit. Tama? Tama po? Noong nag-umpisa pong magnegosyo, si William Colgate, of course, patay na po siya, pero Christian siya, born again. Noon pong nag-umpisa po siya magnegosyo, talaga pong ginawa niyang prinsipyo sa buhay niya, I will honor the Lord. No? So nag-umpisa siya, bibigay ko yung tithes ko kay Lord. Yung 10% talaga pong ibinibigay niya. No? Dumating yung panahon, unti-unti, lumalaki yung negosyo, binless siya ng Panginoon, binigay niya yung 20%. Binigay niya. Totoo po ito ito yung history niya. 30%, naging 40, naging 50. Dumating po yung point, sobrang blessing, alam naman natin yan, di ba? Sobrang blessing po ng Panginoon sa kumpanya na ito. Dumating yung point, 90%, binaligtad niya, sa kanya na yung tithes, kay Lord na yung 90%. No? Tapos po noon, alam nyo, ang sabi, bago po siya namatay, ay dumating siya sa point na 100% na. Siguro dahil sa sobra na talaga, naipon, ang dami-dami na talaga, wala naman na siyang papaglagyan, 100% binigay na niya talaga lahat sa gawain po ng Panginoon. Siguro, iba-iba naman siyempre yung mga pinagbibigyan. Pero ang point po doon, tingnan niyo po ang dami ng mga kumupas na mga toothpaste, right? Di ba? Pero hanggang ngayon, buhay na buhay ang Colgate. Sinong hindi nakakakilala sa Colgate? Di ba? Apelyido niya pala yun. O di ba hanggang ngayon, napaparangalan siya, hanggang ngayon naaalala, di ba? Pag mabaho na hininga mo, naaalala mo na siya. Pag nanininilaw na ang ngipin mo, naaalala mo na siya. No? Ay bakit? Inuunor niya si Lord. Amen? O speaking of bad breath, meron pa isang toothpaste, may-ari born again din, Christian din. Cecilio Pedro, ang pangalan. Chinese-Filipino businessman. Ano ang kanya? Yung Lamoyan. Lamoyan, no? O Lamunan. Ano ba? Lamunan Industries. Yung pong Lamuyan Industries. Yung po, sila ang may-ari ng Happy Toothpaste. Ang tagal-tagal na rin ng Happy. Tama? Hanggang ngayon, happy pa sila. Amen? Ang dami na rin mga lumabas na toothpaste sa Pilipinas. Marami hindi nagtagal. Pero ano ang pagkakaiba ng Happy? Para siyang si Colgate. Hello? Hindi man 90%, di ko alam kung ilang percent, pero alam ko, sigurado ako. Ito pong si Cecilio Pedro, alam niyang i-honor si Lord sa kanyang wealth. Amen? Mga kapatid. So lahat po ng ito, bakit? Kasi nga po mayroon tayong Jesus na indescribable gift sa atin. At natural lang po pala na ang response natin sa indescribable gift is to be grateful and to be generous. Amen? Tumayo na po tayo lahat. Sige po, tumayo tayong lahat. Pakisabi po ulit, indescribable gift. Si Lord po yon. Amen? Okay. At ano ang tamang response? Ano ang tamang response? Be grateful. Sino nagpapasalamat? Malaki ang pasalamat mo, nakilala mo si Lord. Come on, no? Na-appreciate po ba natin ang katotohanan yon? Na tayo po nakilala natin ang Panginoon at ngayon nga po siya ay nakatira sa buhay po natin. Ano po? So, kung tayo naiintindihan natin ng lubos ito, siya yung regalo ng Panginoon sa atin, we will always be grateful.
At madali rin po na tumulong sa kapwa. Madali po na magbigay. Bakit? Kasi alam din po natin, higit sa lahat, si Lord ang nagbigay sa atin ng kanyang sarili. Amen. Ngayon, ganito lang po, ano? Paano magiging higit na grateful? Paano magiging higit na generous? Kung tayo po, kung paano na tinanggap natin ang indescribable gift sa buhay natin na si Jesus, ay ganun din ang gagawin natin. At hayaan natin na yung buhay natin maging handog po sa Kanya. Lagi-lagi, araw-araw. Amen po ba? Kung ang buhay ko, gift din kay Lord, then mas madaling maging grateful. Mas madaling maging generous. Amen?